nung cancer. For 8 months, nalaman na may cancer siya sa dila. January lang po, and he died August. So, ganun po kabilis yung cancer niya. Yun po, parang hindi ko sinasabing hindi ako nagtanong sa Panginoon. Hindi ko sinabing all praises ako na sobrang lakas ang loob ko. Pero syempre, kailangan mo lakasan ang loob mo. Hindi ka pwede umiiyak sa harap niya. Hindi ka pwedeng gano'n. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob sa harap niya. So yun po, ang grace lang po talaga na binigay sa akin ng Panginoon is, despite na gano'n ang sitwasyon ng asawa ko, everyday pa rin ako. I see to it na everyday pa rin ako nagsisimba para sa lakas. Kasi yung lakas, hindi mo yan makukuha ng enough sleep lang eh. Ang lakas spiritual, makukuha mo kung lagi kang makikipagniig sa ating Panginoon. Amen? Ang lakas na nanggagaling sa ating Panginoon ay kung gagawin po natin yung mga na-discuss natin kanina. Sabi ko nga sa inyo, yung mga sinulat nyo, madali lang yan. Anytime, pwede yung papel na yan, punas nyo sa puwet nyo, makalimutan nyo na lahat. Pero ang paggawa nun ay isang malaking bagay para sa ating Panginoon at isang malaking bagay para patatagin ang ating buhay. Amen? So yun po. And the last 2 weeks of his life, talagang pumunta ako sa Blessed Sacrament and talagang sabi ko kay Lord, Lord, yung asawa ko hindi na niya tinatanggap ang pagkain kasi sa tiyan na po siya kumakain. And yung last 2 weeks na sinorvive niya, hindi na po niya tinatanggap yung pagkain. Lumalabas na po kusa. Pasok kami ng food, labas naman siya. So talagang, sabi ko, start na talaga na hindi na nagfa-function. Actually po, ang asawa ko, hindi po namatay dahil sa cancer niya. Ang cause of death niya was respiratory failure. Hindi na po siya nakahinga. Nakalimutan niya na po na kailangan niya na palang huminga. Pero, yun po ang nangyari. Respiratory failure and multi-organ dysfunction. So, and the third reason was cancer. So, ganun po grabe ang cancer, no? Pero, kahit ganun pa man, yung community, kaya nga po yung community was really a big help sa akin talaga. Kasi, talagang sila, last breath ng asawa ko, nandun sila, praying over him. So, yun po. Nung pumunta po ako sa Blessed Sacrament nga po, talagang salita ako na salita, kung ano-ano yung mga, minsan nga, tumitingin na sa akin yung mga tao na, parang ang lakas-lakas ng boses ko sa Blessed Sacrament, di ba dapat hindi naman malakas? Pero, nung nagsasalita ako, sabi ng Panginoon, sabi niya, be still my child. Gumanon lang siya, be still my child. So sabi ko, so be still lang, parang nag-ano na ako dun sa pangako ng Panginoon, be still my child. Tapos after 2 weeks, bigla niyang kukunin. Parang sabi ko, Lord, sabi mo, be still. Bakit ganon? Ba't ganon ang nangyari? Hindi ko po sinisisi ang Panginoon. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, this was really the first time na naka-experience ako ng grabing downfall sa buhay ko. And sabi nga ng isang pare, we should never question God when we feel trials and persecutions in our life. Kasi we never question Him kung happy tayo. Amen? Diba kung masaya tayo, hindi naman natin, Lord, bakit ang saya-saya ko? Hindi naman natin na-feel yan diba? So talagang to the point na hindi ako maka-question sa Panginoon. Kasi kung bibilangin ko ang blessings na binigay niya sa buhay ko, sobra-sobra talaga. Sobra-sobra. Pero, yun nga lang, ito nga lang yung sobra-sobra din na masakit nangyari sa buhay ko. And yung sinabi sa akin ng Panginoon, to be still, until now, I hold on that promise. And surprisingly, mga kapatid, yung aking kapatid, yung bunso kong kapatid na lalaki, meron siyang sinulat na kanta. Nung pinarinig niya sa akin, talagang sobrang naiiyak na talaga ako. Kasi yun talaga yung sinabi ng Panginoon sa akin, na manatili ka, aking anak.
Manatili ka sa iyong worries. Manatili ang puso mo sa akin. Huwag kang masyadong mag-alala. So yun din ang mga sinasabi ng mga kaparian, ng mga kaibigan ko. Be still. Be still. So ganun din po tayo mga kapatid. Kung tayo po ay nasusubukan, kung tayo po ay, sabi natin, ang bigat-bigat na ng problema natin, meron pa pong mas mabigat na problema sa inyo. Amen? Huwag po nating isipin na katapusan na po ng mundo. Di ba? Bagkus isipin natin na inalaw to ng Panginoon para mas maging matatag tayo. Amen? Mananatili, O Diyos, ako'y mananatili. Wala nang ninanais, kundi ang makapiling ka. Sa katahimikan ng aking puso, O Diyos, ako'y mananatili. O Diyos, ako'y mananatili. Mananatili, O Diyos, ako'y mananatili. Wala nang ninanais, kundi ang makapiling ka. Katahimikan ng aking puso, O Diyos, ako'y mananatili. O Diyos,